Kaysa sa mga may Bible, buklatin po natin sa Luke 17 verse 5. Ang sabi po rito, and the apostles said unto the Lord, increase our faith. Okay, ulitin ko. And the apostles said unto the Lord, increase our faith. Okay, pwede na po tayong maupo. Sa ating text, and the apostles said unto them, increase our faith. Bakit ba sinabi po ng mga apostoles sa Panginoon po ito? Okay? Sigurado ako na yung mga apostoles, hindi automatic na nagkaroon po sila ng increased faith or big faith. Nag-umpisa po sila ng katulad po iba sa atin po rito. Okay? Nag-umpisa sa maliit na pananampalataya at kapag nagpatuloy, your faith will be increased. Kasi yan ang ginagawa po ng Diyos. As we continue in our faith, attending the church, our faith will be increased. So yun po yung panalangin ng mga apostoles. Ang title po ng pag-aaralan po natin, wala pa pala tayo sa title, and ask God to increase your faith. Kasi hindi po ito kasalanan for us to ask God to increase our faith. Lord, increase our faith just like as the apostles. Okay, tumilig po sila. Lord, increase our faith. So tayo po, dito po yung attention po natin. Hilingin po natin po sa Diyos. Ask God to increase our faith. Okay? Bakit ko sinabi? Kasi sa panahon po ngayon, yung continuous increase of atmosphere, papataas ng papataas, yung temperatura, diba? No, noon walang 47 degrees centigrade sa kapanahunan po namin. Ngayon may 47 degrees. Saan pa patungo yan? Nakuha po ninyo? Ibig sabihin, pagpataas ng papataas, abay, umabot, balang araw, hindi na natin makayanan yung init ng araw. Continuous increase of inflation rate, yung bilihin, papatuloy, wala namang history na bumababa yung bilihin. Panahon daw ng aking lolo at lola, yung isang 5 piso mo, punong-puno na yung basket mo. Ngayon yung 1,000 mo, napakahirap mapuno yung bag mo, hindi basket, paper bag na ngayon, o kaya yung plastic bag. Pero noon, 2:1 ang dollar. So hindi po tumitigil ang devaluation ng ating pera. Okay? Ano pa? Is the Third World War already underway? Nanonood ako nung nakaraan, isang Russian na ambassador, sabi niya, binanggit ko na ito nung nakaraan, sabi po doon, sabi niya, France is preparing for war. Other European countries are preparing for war. War for what? For what? Third World War. Oh, sa isang kisap mata lang po yan. Isang kisap basa, just like the rapture day, in a twinkling of an eye, all of us will be taken away in a twinkling of an eye. Pwede ba tayong kumisap mata? Yan, bilis ano? Di ba? Oh, bilis. Ganun kabilis. Sabi nga ng 1 Thessalonians, when people say peace and safety, sudden destruction shall come. Okay, so, para hindi daw po sila maka-escape sa isang kisap mata, yung isang sudden destruction. At yung pagliligtas sa atin ng Panginoon, sa isang kisap mata rin. Nasa 1 Corinthians chapter 15. Okay? So, delikado na po yung mundo, whether we like it or not. Kahit sa Pilipinas, dito pa lang po sa atin nakikita po natin. Binabangga yung ating bangka ng isang superpower na bansa. Kung nanonood kayo sa news, let us wake up, open our eyes. Huwag tayong tutulog-tulog. Kailangan bukas yung ating mga mata sa current events. Bukas yung ating pananampalataya kung ano yung sinasabi ng Biblia. These are the signs of times. Kaya kailangan natin na mag-increase ang faith. But faith of some born-again Christians are continuously decreasing. Sa kabaligtaran, yung pananampalataya ng iba, imbis na tumaas, bumababa. Imbis na uminit, lumalamig. Amen? Baliktad.
Kaya nagkakaroon po sila ng kawalang kasiguruan, insecurities, discouragement, pagkatakot. Kasi nga hindi tumataas yung kanilang pananampalataya, nawawalan sila ng gana sa pag-attend sa gawain ng Diyos. Wala na yung burn, yung mainit na pagtanggap nila sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit. The Holy Spirit, yung Holy Spirit ang magpapainit po sa ating pananampalataya. Yun yung mag-i-increase po sa ating pananampalataya. So when we desire to increase our faith, desire also for the Holy Spirit. Pag sinabing desire, pakanasain mo. Ipanalangin mo siya. Pinapanalangin ba natin? Pinapanalangin ba natin na yung pananampalataya natin ay tumaas? O kontento na tayo sa pananampalatayang bata? Huwag po tayong makontento kasi hindi po yun ang plano ng Diyos po sa atin. Amen? Plano ng Diyos, God has, Ephesians 4:11, for He has given us evangelists, pastors, prophets, so that we may reach the maturity of our faith. Kailangan mag-mature po tayo po sa ating pananampalataya. Okay? So, bakit ba kailangan mag-increase yung ating pananampalataya? Mateo 24 verse 12. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Manlalamig ang kanilang pag-ibig ang kanilang pananampalataya. Pag-ibig sa Diyos manlalamig. Para bagang isang obligation na lamang, nahihirapan po silang umattend po sa church. Okay, so parang pinipilit na lang po nila yung sarili nila. Pero kapag ikaw, mainit na mainit ka sa pananampalataya mo, excited na excited ka eh. Sino yung excited na umattend? Sana linggo na naman para ma-lift up na naman yung aking kabigatan. Di ba, Sister Iling? Di ba? Sana magkaroon ng prayer and fasting na naman para ma-lift up yung mga kabigatan na aking nararamdaman. Tila baga yung problema ay manawawala sa akin. Mayroong problema. Bakit magaan yung problema? Because of the Holy Spirit. Andiyan pa po ba tayo? Ang sarap to have an increased faith. Ang sarap po ng to have an increased faith dahil panatag ka palagi anumang mangyari po sa iyo. At kapag dumating, tignan mo, manlalamig, lalaganap daw po ang kasamaan. Okay? Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Maraming mananampalataya. Nanlalamig na ba ang ating pananampalataya? Diba? So, i-check natin. Baka nanlalamig na yung pananampalataya natin. Tinutulugan na lang natin yung salita ng Diyos. Hindi na natin nararamdaman yung Holy Spirit. Diba? Baka nanlalamig na. Laban po tayo. May labanan. 2 Thessalonians 2-3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come. That day of the rapture day, Jesus coming, except that there come a falling away first. Magkakaroon ng taglagas ng mga mananampalataya. Huwag tayong papayag na isa tayo na malalagas sa pananampalataya. Bago dumating po ang Panginoon, kailangan uminit yung pananampalataya po natin. We are just beginning. Nag-uumpisa pa lang po tayo. So okay lang na yung pananampalataya mo ay maliit pa ngayon, nakikita mo. Pero balang araw, if you ask God to increase your faith, magkakaroon ka ng pananampalataya na katulad kay Sister Sonia, nakabagamat ang daming problema sa kanyang pamilya, every gawain nandito po siya. Magkakaroon ka ng pananampalataya na katulad ni Sister Geraldine na pinapahirapan ng sakit at karamdaman, ngunit hindi siya pumapayag na igapi siya ng sakit niya at karamdaman niya. Amen? Magkakaroon ka ng pananampalataya. Katulad ni Elder Andrew na bagamat wala yung kanyang pamilya, ipinaglalaban niya yung kanyang pananampalataya. Pinagpipray niya, hindi siya pumapayag. Hindi siya pumapayag sa hadlang para magpatuloy kasi hindi pa natatapos. Umpisa pa lamang po ito. Amen? Hanggang mapuspos po tayo po ng Holy Spirit, hanggang yung mag-speak in tongues tayo or whatever gift that God will give us, let us ask God to increase our faith. Yun po yung hilingin po natin.
Falling away definition. Falling away refers to an apostasy or departure from faith, often interpreted as a general decline in faith and obedience to God's teaching, while others see it as a more general rebellion against God's word. Ayan, so ito po yung falling away. Lumalaban ka na sa salita ng Diyos, hindi ka na naniniwala, may instruction ang Diyos, ngunit imbis na mag-obey ka, yung kabaliktaran ang ginagawa mo. Ibig sabihin, spiritually you are falling away. Nawawala ka na sa landas ng Diyos. Kasi yung kabaliktaran ng salita ng Diyos, yun ang gusto mong gawin. Bumabalik ka na sa laman. Pero nung may problema ka, abay, attend ka na ng attend. Umiiyak ka nga sa Diyos. Tinugon ka ng Diyos sa iyong pananampalataya. Nag-init ka ng bahagya. Bakit ngayon? Wala ka na sa church. Kasi nagdi-decrease ang iyong faith. Higit na mas marami ng oras ka sa gawain ng laman kaysa sa gawain ng Espiritu. Higit ka ng may oras sa cellphone mo, sa messages ng cellphone mo, kaysa sa messages ng Diyos. Amen? Hindi ko sinasabing masama ang mag-cellphone. Kaya lang, kung pinapakain mo lagi ay iyong laman, nanonood ka ng TV, nakikipag-chismisan ka pagkagising sa umaga, chismis agad ang inaatupag. Diba? Baliktad na yung kanta. Imbis na pagkagising sa umaga, Jesus agad ang nasa isip. Mali eh. Chismis agad ang inaatupag. Diba? O, panglaman po lahat po yan. Pagkagising ng umaga, manalangin ka agad tayo para malakas po yung ating pong espiritu. Galatians chapter 5 verse 16, kung hindi ako nagkakamali, for what the Spirit wants is contrary to what the flesh wants, and what the flesh wants is contrary to what the Spirit wants. Let us fill our body with the Spirit of God para magawa po natin yung mga pinag-uutos po ng Diyos. Hindi po tayo mag-fall away. The danger of falling away. You could be caught unprepared when Jesus Christ comes and left behind. Siyempre, kasi nagpo-falling away ka na eh. Dumating ang Panginoong Diyos. Nangako ang Panginoong Diyos. Sabi po ng salita po ng Diyos, si Jesus Christ nagsasalita. John 14 verse 1 and 2, sabi po doon, do not worry about anything. In my Father's house are many mansions. I am going there and going back to take you with me. Babalik ako para dalhin ko kayo sa aking kaharian. Para kung nandun ako, saan ako naroon, nandun po kayo. Si Jesus Christ ang nagsabi, babalik siya eh. Si MacArthur, sinabi niya, babalik siya, bumalik siya eh. Bumalik ba siya? Bumalik siya, kaya nagkaroon po tayo po ng independence. Kung hindi, sakop pa rin po tayo po ng Hapon. O sinong gustong maging sakop ng Hapon? Amen? Kaya yung iba sa atin dito, mukhang Hapon. Diba? Tingnan mo yung katabi mo, baka yung mata niya mukhang Hapon. Diba? Nakwento ko na ba sa inyo? Nakwento ko na eh. Nag-asawa yung Hapon para hindi kayo makatulog. Nag-asawa yung Hapon at saka yung Inchik, nagkain laban sila. Yung mata ng Inchik, ganon. Yung mata ng Hapon, pag ganon. Kaya nung lumabas yung anak niya, pag ganon. Yan. Amen? So, yun po, kailangan prepared po tayo. Many times in the Bible, sinasabi po ng salita po ng Diyos, si Jesus Christ, sabi niya, be ready. Maging ready po tayo, for you do not know the day when Jesus Christ comes. Okay? Katulad daw po ito po ng magnanakaw. Sabi po doon sa Mateo 24:40-41, kung magkagayoy sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigilin sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dapat nandito tayo, kasama tayo, doon sa kukunin, wag sa maiiwan. O sinong gustong maiiwan? Ako, ayaw kong maiiwan. Dumating si Jesus Christ, tapos naiiwan ka, napakahirap na po ng salvation. Kapag naiwan tayo, napakahirap na. Bakit? Kaya tayo aakyat at aangat kasi babalik na yung Holy Spirit sa Diyos. Kaya po tayo masasama. Pag lift up ng Holy Spirit, kasama po tayo doon sa alapaap, and we will be with God forever and ever. After that, the wrath of God
shall be poured out in this world. Kasi wala ng pamamahala ang Diyos, kasi wala ng church, wala ng Christian, wala ng mga ngaral. Napakahirap na po ang salvation. Kaya ngayon pa lamang, samantalahin po natin. Samantalahin natin, mga Kristiyano sa bahay. Nandiyan ka sa bahay, natutulog ka lang naman. Nakangangap ka pa nga. Bakit di ka na lang pumunta sa church? Yung labahin mo, mamaya na lang. O, pwede naman balikan yung labahin, di ba? O, di ba? Mamaya na lang yung labahin. Makinig muna tayo ng salita ng Diyos, 2 oras lang naman. Amen? O, yan. Okay, diretso po tayo. You could suffer more pains and hardship during the reign of the Antichrist. So, kung yung Diyos ay hindi na siya ang mamamahala sa mundong ito, wala ng church, sino ang mamamahala? Ang Antikristo. Amen? At kung naniniwala ka na ikaw ay Kristo, kailangan, ka naniniwala ka kay Jesus Christ, at kailangan, no one could buy, dito pala, basahin ko na lang, baka maunahan ko yung turo ko. Okay? Okay. With Revelations 13:6-7, so the beast opened his mouth to blaspheme against God, to blaspheme both his name and his dwelling place, that is, those who dwell in heaven. Okay? Mumusungon niya yung mga makapangyarihan sa langit. The beast was permitted to go to war against the saints. Sa mga Kristiyano, and conquer them. Mga Kristiyanong naiwan. Oh, he was given ruling authority over every tribe, people, language, and nations. Talon tayo, 16-17. He also caused everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to obtain a mark on the right hand and on their forehead. Thus, no one was allowed to buy or sell things unless he bore the mark of the beast, that is his name or his number. Okay. So, itong beast po na ito po yung Antichrist. Lahat, rich or poor, okay, small or great, okay, kailangan daw ma-receive na po nila po yung kanilang tatak. Okay? Parang baka gusto nila magpatato, kaya naging ordinary na lang yung tato. Di ba? So, tatak sa right hand on the forehead. Kasi daw, kapag wala daw po ito, hindi daw po sila makakabenta o hindi daw po sila makakapag-bili. Kaya hindi sila makakabili at hindi sila makakabenta. Ibig sabihin, negosyo. Negosyo, ano? Kaya para ka makabili, kailangan makabenta, kailangan bumili ka rin. So, negosyo. O kaya hindi negosyo, bibili ka sa pangangailangan mo, di ba? Kaya lang, kung wala kang tatak, wala ka nito, hindi mo magagawang bumili at bumenta. Ano kaya ito? Sistema, di ba? Sistema. Ano kaya sa tingin nyo atong sistema na ito? Kaya sa akin, kung huhulaan ko lang naman, di ba? Ngayon, mayroon ng no need cash. It's just the mark. No need cash, cashless society. No longer need for your cash. If you have just this mark, you can buy and you can sell. Di ba, sa panahon po natin, laganap na ito. Kaya nga may GCash. So, ang GCash ay hindi po cash. Kaya lang, yung mga ID na yan, nawawala yan. Okay lang yan sa ngayon, gamitin natin. Kasi nasa labas ng katawan. Wala naman sa forehead. Wala naman sa right hand. Wala naman ibinaon sa ating katawan. Pero kapag in the last days, at kailangan ibaon na yan sa katawan para malaman ng Antikristo kung sino yung mga Christians na hindi nag-o-obey sa kanya. Sabi, pupugutan daw po sila ng ulo kung wala po silang mark. At kung hindi po sila makabili, yung anak mo, nagugutom na yung anak mo, kailangan makabili ka kasi kumihingi po siya ng gatas, wala kang mark. Anong gagawin mo ngayon? Magpapugot ka na lang ng ulo kaysa magkaroon ng mark. Kasi bago mangyari yan, sinabi na sa Biblia. Andiyan pa po ba tayo? So kapag inabutan natin yon, amen, wag nating akalain mo, privacy po ito. Tapos ibabaon sa atin, di inalis sa atin yung ibinigay ng Diyos sa atin na free will. May free will po tayo. Amen? Kapag inalis po yung free will po sa atin, hindi na galing sa Diyos. Sa ngayon, wala pa. Pero yung sistema, maaaring nangyayari na. Naunawaan po natin. Okay, diretso po tayo. So we need an increased faith to be found ready when Jesus Christ come.
Sabi po, Luke 18:8, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Dahil sa kahirapan, sa mangyayari sa hinaharap, will He still find faith on earth? O sa ngayon, is Jesus Christ, okay, in heaven can see faith in us sa ating mga problema, nagtitiwala pa ba tayo sa Kanya? Yun ang pananampalataya. Iba ito sa paniniwala. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos. Hindi mo inaalis yung pananampalataya mo. Hindi ka nag-give up sa Kanya. Marami kang sakit at karamdaman, pero Lord, I will still praise you. I will still love you and I will still serve you. You do not give up your faith. Kasi kapag puspos ka na ng problema, minsan, ang tendency po ng tao, katulad ng pinag-aralan namin sa Bible study sa aklat ng Habakuk, nagque-question yung tao sa Diyos. Amen? Totoo ka ba, Diyos? Bakit di mo ako tinutulungan? Bakit dadami ng panalangin ko? Bakit di mo ako tinutugon? Amen? Alamin natin mamaya. Okay? So, how to increase our faith? Paano ba natin i-increase yung faith? Number 1, have faith on Jesus' words. Okay? At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay uhuhulog ko ang lambat. At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkampupudit ang kanilang mga lambat. So, ang kwento, si Pedro lumapit sa Panginoong Hesus at sinabi kay Simon ang pangalan ni Pedro po noon, Guro, sa buong magdamag. Kasi sabi ng Panginoon, ihulog mo ang iyong lambat sa iyong kanan. So, nagrarason siya, buong gabi nga kami, Panginoon, naglambat kami, wala kaming nahuli. Nakuha ninyo? Ngunit dahil sa sinabi mo, sige, kahit hindi ko naunawahan, kasi nga buong gabi, wala kaming nahuli. Napuntahan namin lahat ng every corners ng dagat, talagang wala kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, Lord, sige, ihuhulog ko yung lambat. Pagkahulog ng lambat, kasi naniwala sa instructions ng Panginoon, yung lambat punong-puno ng isda. At nagkakapunit na po yung lambat. Bakit? Dahil naniwala siya sa salita ng Panginoon. Naunawahan natin, the word of Jesus is enough for us, for our problems to be solved. The word of Jesus Christ. Eh paano kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Paano hindi mo alam ang pangako ng Diyos? How can you claim His word? Kaya napaka-importante, we hear the word of God every time. Romans 10:17, For by faith comes from hearing, and hearing the word of God. Dahil sa nagkakaroon tayo ng pananampalataya, dahil sa pakikinig sa salita po ng Diyos. Number 2, have faith on Jesus' power. Okay? At narito, isang babaeng inaagasan, may 12 taon na, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. So itong babaeng ito, bilib na bilib sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo kasi narinig niya, nakita niya na ang Panginoong Hesukristo ay bumubuhay ng patay. Nagpapagaling siya, binibigyan niya ng paningin yung mga ipinanganak na bulag. Binibigyan niya ng pandinig yung mga ipinanganak na bingi. Okay, He restores life. Bilib na bilib po itong babaeng ito. Kaya sabi niya, kung mahipo ko lamang ang kanyang damit, yun ang ganon po siya kabilib sa kapangyarihan po ng Diyos. Laylayan lang ng damit. Hindi nga niya sinabi, kung mahipo ko lang si Jesus Christ. Laylayan. Alam niyo po ba yung laylayan? Yung pinakadulo dyan, yan yung laylayan. Amen? So maliit lamang.
Kaya sinabi sa 17 verse 5 to 6, at sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya. Okay, humingi po sila ng pananampalataya. Talon lang po tayo, baba lang po tayo ng konti. At sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat at kayo'y tatalimain. Okay, so susunod po. Ibig sabihin, we can do supernatural. We can solve even the biggest problems in our life in the name of Jesus Christ kung mananampalataya po tayo po sa Kanya. Ano ba ang kailangan? Malaking pananampalataya ba? Hindi sabi, pananampalataya na singlaki ng butil ng mustasa. Ang butil ng mustasa po ay napakaliit. Napakaliit po na butil. Kapag lumaki yung mustasa, ito'y napakalaki at pinapakinabangan po ng mga ibon, sinisilungan po ng mga tao. Makikinabang po ang iba sa atin. Ngayon, we have small faith. Kaya lang kapag in-exercise po natin yung faith po natin, dire-diretso at hindi po tayo mag-give up, someday, we will have a bigger faith. Katulad ko, dati naman, ako ay may maliit lamang na pananampalataya. Nag-umpisa nga ako, walang pananampalataya Dahil lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos, my faith has increased. Andiyan pa po ba tayo? Gusto nyo ba lumaki yung pananampalataya po natin? Amen? So yun po yun. Hindi hinihingi ng Diyos ang malaking pananampalataya. It's not automatic. Yung pananampalataya mo yan, panghawakan mo yan, huwag kang papayag. But continue to hear the Word of God so that your faith might increase. Okay, so yun po yun. Have burning desire to come closer to Jesus. Burning desire. Ibig sabihin, marubdob na pagnanasa. So may gagawin ka. When Jesus invited Peter to walk on the water, nakita po ni Jesus Christ yung burning desire ni Peter. Si Jesus Christ kasi ay lumalakad po sa tubig. At ang sabi po doon sa kwento, okay, Mateo 14:28 to 29, and Peter answered him and said, Lord, if be thou, kung gugustuhin mo, Lord, bid me come unto thee on the water. And Jesus said, come. Naglakad sa tubig si Pedro dahil sa desire. Burning desire niya na makalakad sa tubig. Ako mismo, hinihiling ko sa Diyos na I could have that burning desire na habang nagsasalita ako, healings in the name of Jesus Christ shall be healed. Healings and miracles. Magkaroon tayo ng burning desire to serve God. And we can do extraordinary things. Hindi mo alam, yung sarili mo pala ay nagbabago na. Dati kang lasenggo, dati kang palamura, dati kang mapag-isip ng masama sa iyong kapwa. Wala ka nang alam kundi magmarites, magmarisol. But out of your burning desire to serve God, bago ka na ngayon, ikaw na'y nagmamarites sa Panginoong Jesucristo dahil binago ka na ng Diyos. Hindi na paninira ng kapwa ang sinasabi mo. Amen? Nag-umpisa lahat po tayo at the small faith, lahat po kami, we started in the small faith. Kahit yung mga nakikita nyo na mga great evangelist na ang dami pong lumagaling po sa kanila, they started in a small faith. Walang automatic. Big faith. Only desire. Nakapanood na kayo? Ako nakapanood na Dati, amen? Hindi pa ako pastor, brother pa lamang po ako. Ang dami kong miracles ko pong nakita. Sabi ko sa Diyos, Lord, bakit pinapakita mo sa akin to? Para yung pala ibibinibuild ng Diyos yung aking pananampalataya. At kami mismo na-experience po namin sa aming buhay at ginawa po akong pastor. Number 4, have faith at the power of Jesus' name. Okay? Acts 3:6-7. Then Peter said, silver and gold I have I none, but such as I have, give I thee. Okay?
In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Tumayo yung lumpo na pinanganak. Anong ginamit niya? In the name of Jesus Christ of Nazareth. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yung pangalan na yun, yung kinanta natin kanina, so much powerful. Jesus Christ. Amen. Jesus Christ, it can change our life. Yung ating pag-iisip na masama, it can change. We will have the mind of Christ. Amen? Ano pa? Ano ngayon ang ibig sabihin ng increased faith in Jesus Christ? Number 1, increased faith in Jesus Christ is knowing more about the mystery of Christ. That Jesus Christ is God revealed in the flesh, and He cares for us, for He knew how it is to be like us. 1 Timothy 3:16, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Ang laman nakakaramdam ng sakit kapag kinurot mo. Nauuhaw, nagugutom, naramdaman niya yung pagiging tao, kung paano magkaroon ng problema. Nararamdaman po ng Panginoon. Kaya He cares for us kasi naramdaman niya din. Si Jesus Christ, sinabihan ng si Raulo, sinabihan ng Diyos ng Beelzebub, kaya siya nagpapagaling. Lalala nyo ba? May ali siya ng demonyo, sinasalihan daw siya ng demonyo, sinabihan siya ng masasakit na salita. Amen? Si Jesus Christ, hindi pa nakontento, sinampal siya, binugbog siya, nilatigo siya, yung latigo may spike, at sa bawat hila sa kanyang katawan, sumasama yung balat. Tinurukan po siya ng crown of thorns. Okay, crown of thorns. At marami hanggang binayubay siya sa krus, tiniis niya. Yung nararamdaman natin napakaliit kumpara doon sa naramdaman niya. O kumpara sa mga naramdaman ng mga apostoles. Amen? Maliit lang yung nararamdaman po natin. Number 2, increased faith in Christ is knowing more about Jesus' resurrection power. He lives again and is alive forevermore, and He holds the keys of Hades and death. Siya ang may hawak ng ating buhay. Kahit na may sakit ka, huwag kang matakot. Kahit ang dami mong sakit nararamdaman, hindi ka mamamatay hanggat gusto ng Diyos na buhay ka kasi nagagamit ka pa. Huwag tayong matakot sa kamatayan. Hindi na tayo hawak ng kamatayan na si Diablo. Ang may hawak ng buhay sa atin na, nung tinanggap natin si Jesus Christ na ang may hawak sa buhay natin. Kaya ilang beses ka nang na-stroke, buhay ka pa rin. Amen. O, diretso tayo. O. Increased faith in Jesus Christ is knowing more about God's thoughts and ways. That His thoughts and ways are far above from our thoughts and ways. Magkaiba yung kaisipan, kasing taas daw ng langit at lupa, ganun magkaiba yung kaisipan natin at pamamaraan natin sa Kanya. Remember, the Bible says Jesus loves Lazarus so much, and yet He delayed His coming to Bethania for 2 more days when Lazarus was already dead to show people greater glory. Mahal na mahal niya si Lazarus, yun ang sinabi eh. Di ba? Tayong mga tao, kapag nakabalita tayo, may sakit sa ganito, may sakit yung anak mo dahil mahal na mahal mo, hindi ka magkakandara pa, pupuntahan mo kaagad eh. Para masolusyonan mo. Makatulong ka, di ba? Pero si Jesus Christ, iba yung pamamaraan niya. Nag-delay muna siya ng 2 days at pumunta siya nung 4 days na si Lazarus napatay. Bakit ganun? Mahal na mahal niya si Lazarus. Kasi Jesus Christ wanted to build a bigger faith sa kanyang pamilya at sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang mga tao po doon sa Bethania. Para si Maria, na kapatid ni Lazarus, para si Marta, na kapatid ni Lazarus, ay higit na manampalataya kay Jesus Christ because there will be a persecution that was coming during their times. Kung hindi na-build yung kanilang pananampalataya, baka mamaya, idininay na ni Maria, ni Marta at si Lazarus si Jesus Christ kasi grabe ang persecution na kanilang dinanas. Eh ngayon, build up na yung faith mo. So kahit ano man mangyari, hindi mo ipagpapalit si Jesus Christ. Nakuha natin. So increased faith in Christ is knowing more about His will, His instructions and commandments,
and the preconditions He set for us to obtain blessings and curses. Kung alam natin ang kalooban ng Diyos, hindi natin ipinagpapalit yung gawain ng Diyos sa ating mga sariling gusto. Kasi alam natin yung kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, it is a sign that your faith is increased. Kapag pinagpapalit mo lagi at ugali, abay, simpleng bagay lamang, hindi ka na uma-attend kasi nandyan yung aso mo. Dumating kasi yung aso mo. Dumating kasi yung pusa mo. Pwede bang ganun? Dumating kasi yung bisita mo. Yan na lang. Dumating kasi yung bisita mo. Diba? Pinagpalit natin. Kasi boxing ni Pacquiao. Wala na si Pacquiao ngayon. Wala na akong masabi. Ibig sabihin, yung faith mo hindi pa nag-i-increase. Desire that your faith shall be increased. Conclusion, huwag tayong umasa sa automatic increase in faith. Kailangan itong pakanasain at pagtrabahuan para matagdagan. Patuloy lang tayo na makinig at maniwala sa Kanyang mga salita. Ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Kanya ay ang mamuhay sa patuloy na pagtitiwala sa Kanyang biyaya at mga pangako. Na kahit hindi mo nakikita, ay nananampalataya ka pa din na may ginagawa ang Diyos na paraan sa ikabubuti at ikatatatag mo para maging karapat dapat ka na tumanggap ng higit na parangal mula sa Kanya balang araw. So God, kay that us desire, ask God to increase our faith.